Okay, may gagawin tayo. Ito, Hisense. Ang problema nito, sabi nung nagdala ay wala daw picture. Yun, bumukas na siya. Yun. Lumabas naman si Hisense, ano? So mapapansin nyo, lumabas yung Hisense tapos biglang dumilim, ano? Biglang nawala. Yan, no? Pero mayroon siyang backlight. Yun. May backlight siya, nawala yung display. So pwedeng panel issue, pwede ring mainboard ang problema. Okay, buksan natin. 32 inches lang ito, Hisense ang tatak. Ito yung model number, Hisense 32 inches, basic pa ito. Tapos ito naman yung kanyang mainboard. So ganyan yung gamit na mainboard, naka-ribbon siya, ganito. Tapos ganito naman yung kanyang top board, ang gamit yung top board. Okay. Ito yung number. Okay. So gagawin natin yan, check natin yung kanyang BGH ito. Yan. Magkadikit lang, BGH, BGL, BDD. Tingnan natin kung may supply yan. Okay. So, check natin. Titingnan natin kung may supply pa rin ito kahit na nagblanko na yung screen. So, makikita natin dito 2.6 na lang yung supply niya. Tapos, itong BGL natin ay wala ng supply. Tapos, ito, it's BDD. Ito, 2.8. Okay, so yan ang problema niya, nawawala ang supply nito, ano? So bunutin muna natin, tanggalin muna natin yung saksak. Okay, yan, nakapatay na yung unit natin. Gagawin natin dyan, hahang natin yung ribbon. So, tatanggalin natin yung ribbon, tapos papaganahin natin yung mainboard, kasi dito yung ating DC to DC sa mainboard. Yan, papaganahin natin yan. Tapos magsusukat tayo ng supply. Power on lang natin. Hindi na-on. Yun, na-on na siya. Okay, yun, may backlight na siya. Pero nakatanggal yung ribbon natin. Check natin. BGL natin dito. Alam ko dito yung banda. Check natin to. Wala siya, no? 0.01 kabila. Yan, meron, no? May negative 8 dito. Yun, hindi nawala yung negative 8 niya dito. Okay, so dito sa kabila, check natin ito. Okay, meron din siyang 15 dito. Yun. So gumagana naman pala, no? Yung BGL natin, BGH natin, hanapin natin kung saan banda. Baka dito yung BGH natin. Yun, ito 24. Yun. Ito yung 24 natin. Yan, no? So dito yung BGH natin. Okay, gumagana naman yung DC to DC nito. Pero bakit pag nakakabit yung ating top board ay nawawala yung ating display? Okay, try ulit natin. Okay, kabit ulit natin yung ribbon. Power on natin ulit. Ayan. Kulay asul na siya, no? Yun, nag-asul na siya. Okay, meron na siyang backlight. Check ulit natin. Ito yung BGL natin. Tingnan natin kung mayroon pa rin siya BGL. Okay, meron siyang BGL 8, negative 8. Tapos yung BGH natin ito. Nalay lang, baka iba yung masundot natin. Okay, meron din siya. Check natin yung display. Tingnan natin kung may display pa rin siya. Okay, mayroon, no? Yun, mayroon siyang display. So, ang problema nito ay may time na magno-normal yung screen. May time na nagbablanko yung screen. Okay.
So gagawin natin dito, try muna natin linisin ito. Baka dumi lang ito. So ngayon bumukas siya. Oh. Diba? May nakalagay no signal. At nagtuloy-tuloy siya ngayon. So yung mga ganitong problema minsan ay medyo mahirap din ang trouble na ganito. Yung may sumpong, yung minsan normal, minsan hindi. Try ulit natin. Yan, nagasol na siya. So, lumabas yung Hisense. Yun, nawala. Tapos lumabas yung HDMI 3. Okay. Yun, no? Diba? Nakakaloko yung mga problema niya. Parang nawala na. Oh, nawala na. Nawala na yung display. Kasun tayo. Tingnan natin. Yun, no? Nawala na ulit, no? Blanco na ulit siya. Check ulit natin yung supply. Diba? Nakakaloko yung mga ganitong sira eh. Yung normal tapos maya maya wala na naman. Check natin yung BGL natin. Okay. So wala BGL, oh. Yun, patay na naman si BGL. Yung BGH natin dito kanina. Ito. Check natin. Yun. 4 na lang siya. Okay. So nagsha-shutdown yung ating DC to DC. Pero buo naman yung screen natin kasi nakikita natin yung display, di ba? Normal naman kanina. Nag-normal na siya. Tapos nung pinatay natin, tapos pinuksan ulit natin, nag-shutdown siya ulit, nawala ulit yung display. So maaring buo yung ating sa panel or dito sa top board natin, maaring buo. Pwedeng may problema lang sa mainboard. So try natin dito. Babrush muna natin to, lilinisin muna natin itong DC to DC nya, pati itong IC. Tapos titingnan natin kung magno-normal. Baka umido lang ang problema nito. Okay, so try natin, titingnan natin kung magsa-shutdown pa rin siya. Ayan, nag-on na siya. Yun, no? White na lang siya, no? Hindi na siya nagkaroon ng logo pa. Hindi na lumabas yung logo niya. So parang negative. Negative talaga siya sa linis. Okay. So hindi siya umobra doon sa linis natin. Check natin ngayon yung supply. Titingnan natin kung missing pa rin yung supply natin. Okay. Check natin yung supply natin. Ito, BGL. So wala, ano? Negative yung BGL natin, pero mayroon tayong 5 volts. Okay, pumasok pa rin yung 5 natin. Pero nawala din yung 15 natin. At yung ating BGH. Yung 4 pa rin yung BGH natin. BGL natin ay wala pa rin. Okay, so negative. Hindi talaga siya nag-normal, ano? Hindi nag-normal yung DC to DC nito. Okay, so try natin. Hanap lang ako ng board. Actual natin palitan yung pinaka board nito. Titingnan natin kung nasa board ba ang problema or nasa panel ang problema. Kaya nagpo-protect. Pero kahit i-remove natin tong ribbon, try natin. Remove natin ribbon. Tapos papaganahin natin ulit. Ayan. Saksak lang. Tapos on natin. Habang tayo dito sa BGL natin. On ko lang. Tingnan natin. Nagkaroon siya, di ba?
Nagkaroon siya, kaya lang nagsha-shutdown siya, nagpo-protect siya kahit naka-remove yung ating ribbon. So ibig sabihin yan, wala dito sa ating load side ang problema. Dito pa lang, dito na siya nagkaroon ng problema sa kanyang DC to DC. Kaya nagpo-protect siya dito. Okay. Okay, so gagawin natin, try natin magpalit ng ibang makina. Yung original niya. Ito naman yung papalit natin. So yung board natin may nakasulat dito, ito. Yan, Deband 32. Ito kasi Hisense to kanina, di ba? Ito Deband. Okay. So ito kabit natin. Tingnan natin dito kung magno-normal sa agad, testing natin. Mag-aabang din tayo dito ng supply natin. Tingnan natin kung tuloy-tuloy siya, no? Okay, nag-on na siya. Mayroon na siyang backlight. Testing natin yung BGL niya. Ito may negative 6 kagad, oh. Tapos ito naman 24. So nakita nyo hindi siya nag-protect, hindi siya nag-shutdown, ano? Mayroon siyang DC to DC. At yan, lumalabas yung kanyang logo. Logo yung no signal. Yan. Okay, so testing natin ulit. Bubunutin ko ulit siya. Yan, namatay. Tapos saksak ko. Iilaw yan. Automatic on pala ito. Automatic on siya. Yan, kusang bumukas. Yan, deband na yung tatak niya. So sa board natin okay yung unit, normal. Pero pag doon sa board niya nagsa-shutdown talaga yung DC to DC niya. Okay, so positive na tayo na nasa board ang problema. Kaya gagawin, pwedeng palit ng board, pwede ding i-repair yung board. So sa pagre-repair ng board, hahanapin yung try muna dito sa kanyang DC to DC actual palit. Pero pag walang pyesa, hindi na rin mapapalitan nito. Okay. So mas maigi, palit na lang ng board. Kasi minsan kahit magpalit ka ng DC to DC niya, minsan ganun pa rin. Kaya para hindi na tumagal yung gawa, mas maigi, palit na lang buong board. Okay. Kaya lang ito kasi deband. Yun, tuloy-tuloy na siya. Okay. So deband ito. Ito yung ipapalit natin dito. So ito nakabunot na yan. So ingat-ingat kayo, baka yung unit nyo nakabukas pa, no? Tapos bigla kayong maghihinang dito. So,
So napalit na natin yung memory. Yan, testing ngayon natin. Titingnan natin kung tama na siya, no? Yan. So ito ay binalik natin yung nilipat natin yung memory niya sa board natin. So hindi na to mag power on kasi Hisense na yung program nito. Kailangan na natin siyang pindutin. Yan, di ba Hisense na yung lumabas. Okay na siya. Yan, so naka HDMI pala ito. Nilipat lang natin siya ng source. Yan, so naka EB na tayo. Okay na siya, yan no. So ito, Hisense na ito. Yun na yung original niyang program. At dito naman yung program natin, nilipat natin dito sa board na sira. Okay. So okay na. So hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe.